Magandang hapon sa inyo lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng Human Rights Promotion. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoong Hesukristo at gabay ng kaliwanagan ni Banal Santa Maria mula sa ating isyong nakalap at pagbabantay sa mabuting pamamahala, patas na hustisya at karapatang pantao ay hindi sa issue ng paghikayat ng ating DILG Secretary Abalos na bisitahin ang super kadiwa sa NCR, particular sa Metro Manila. So yun, ang ating tinuhin ngayon ay yung inilunsad ng DILG with DSWD and other FDA and other government agency na super kadiwa, na kung saan ito ay limited offer para sa mamamayang Pilipino. So particular ngayon ay sa Metro Manila NCR na upang makabili ng murang presyo ng bigas na nasa 39 per kilo at iba't ibang mga produkto nito. So yun yung ating tinungin topic na hinihikayat ni DILG Secretary yung mga taga NCR, particular Metro Manila, na suportahan yung super kadiwa na sila ngayon ay nag-o-offer ng murang bilihin, particular yung bigas at 39 kilos. So ang super kadiwa ay limited offering ng kadiwa ng Pangulo na nagsisimula ngayong April at magtatapos na June. So ngayong April hanggang June yung limited offer nila na makamenos yung mga mamimili. Ngayon ay ito ay sa Metro Manila pa lamang nila ginagawa. So nais din ng pamahalaan mula DILG, DSWD at Department of Agriculture, etc. na maabot din ng iba't ibang parte ng ating bansa. So nais din nila na all over the country maabot dyan para makabili ng murang bilhin. Siyempre, unfair nga naman kung Metro Manila lang yung makabibili nung 39 per kilo na bigas. Na sa ngayon ay mataas yung presyo ng bilhin ng bigas ngayon dahil nga dun sa inflation. So, hinihikayat ni DILG Secretary Abalos na suportahan ang super kadiwa o kadiwa ng Pangulo upang matulungan ng ating magsasaka na maibenta ang kanilang mga ani dito sa kadiwa. So nasuportahan daw yun ng masang Pilipino na makatulong din sila doon sa mga ang mabili nila yung ani ng mga magsasaka na yun doon ang outlet na kanilang doon nila outlet na kanilang may ibenta yung kanilang mga produkto na sinasaka doon sa super kadiwa. Ang Human Rights Promotions ay maring sumusuporta sa mabuting pamamahala, patas ng hustisya at karapatang pantao. Sa isyong ito ng pag-launch ng super kadiwa ng Pangulo ay sinusuportahan natin ang tulong na ito ng ating pamahalaan mula Administrasyong Marcos para matulungan ang mga magsasaka na mabili ang kanilang produkto at ang masang Pilipino naman ay maka-afford ng murang bilihin upang maibsan ang mga nagtataas ang bilihin o inflation. So yun. So sinusuportahan natin at tayo nga sa buwan din suportahan din po ng Pilipino yung kadiwa ng Pangulo kung saan ito ay makatutulong dun sa mga magsasaka at sa mga consumers na masang Pilipino na makabili ng murang bilihin at yun ang mga magsasaka ay doon nila mai-ibenta yung kanilang mga produkto. So buhat matutulungan ng kadiwa ng ating Pangulo na kung saan ito ay isang mahusay na kasagutan para doon sa inflation, so para doon sa mga bilihin na nagtataas. Kumbaga ay ito ay malaking tulong as a middle doon sa pagbebenta ng magsasaka at pagbili naman ng mura ng mga mamamayan doon sa mga less affordable, sa less income na mga mamamayan o yung ang kinikita ay mababa o low wage earner, ika nga.
So, malaking tipid at tulong ito sa mga hindi kataasan ang kinikita na hindi makabili ng mamahaling pagkain from the agri-products mula bigas, gulay, etc. etc. So, yung kadiwa, makatutulong yun para yung low wage earner o yung mababa yung income, no? O mababa ang kinikita in different na kanilang pinagkakakitaan ay ito yung makatutulong na para makamenos. So, maraming Pilipino ang mga nasa halimbawa minimum wage at ang ilan ay below minimum wage. So, kung wika nga yung low wage earner o maliit ang kinikita, kung kaya't ang inflations ay mabigat na masalin, kung kaya't kailangan ng masang Pilipino na nasa kalagayang ito ng tulong ng pamahalaan upang makamenos at tipid sa bilihin. So, yan yung pangunahin, syempre na matutulungan ng kadiwa ng Pangulo at na yung mga nasa ganong klase na masang Pilipino makatipid o makasabay doon sa bilihin nagtataas ang bil. Kasi syempre, kung may mataas kang sweldo, kaya mo bumili nung nag-inflate na mga produkto. Kahit pa paano, ito yung bumaba yun para bumalik ang linis natin. Pero yung mga mababa yung kita, syempre napahirap pa na bumili 50 pesos na yung bigas na yun. Diba? Kung mababa rin ibang, halimbawa isang araw mo magkano, diba? Kung mababa pa rin yung kinikita mo, ako may potential kang hindi kumain sa loob ng may ilang araw, diba? So kaya malaking tulong kung may ganyang klase ng programa yung ating pamahalaan at iba't ibang same life para makameno sila doon sa natataas ng bilihin. So, ang kadiwa ng Pangulo ay kasagutan na tulong sa masang Pilipino upang makabili ng kakainin sa pang-araw-araw na pamumuhay na kayang-kaya ng bulsa at kinikita. So, we hope ay i-subsidize ng husto ng ating pamahalaan ng kadiwa para bilihin ito sa magsasaka ang farm gate price ito at ibenta ng halos nasa farm gate din parehas lang para sa masang Pilipino, hindi naman sa ipapahingi lamang ito but with some exchange amount from mass consumer. So yun, so dapat subsidize ng mga husto ng Pangulo yan. Same, halimbawa kung binili nila yun doon sa farm gate noong mga magsasaka bigas o gulay, so wag na nilang dagdagan pa ng ng patubo, kundi yun na rin mismo yung kanilang presyo na ibibili. Halimbawa, kung kukuhain nila yon sa NFA, para kung ganyan may inflation, so para makatulong sila, halimbawa yung farm gate na binili nila, ganoon din nila ibebenta yon. At yung ilang cost lang, subsidize na ng gobyerno at yung kanilang expenses para pag-ooperate ng kadiwa, sagutin na ng gobyerno yun. Para maibigay makatutulong sila doon sa magsasaka, pati doon sa mga mamamayang Pilipino na malitang kita para makabili ng mura. Diba? So yun, maliit yung subsidy ng gobyerno dyan sa kadiwa. Kesa, halimbawa, isasubsidize mo na ng puli. Halimbawa, bibigyan mo sila ng discount card na gano'ng kalaki o halimbawa, ayadahan mo sila ng monthly na gano'n para makabili ng gano'n, diba? Ng libo na Pilipino. Mas malaki yung gastusin. Unless na makabili lang ng mura o at tamang halaga, yung libo ng Pilipino, yung masang Pilipino na low wage earner, dyan sa kadiwa or other else, diba? At same like na programa ng gobyerno para makamenos doon sa mga matataas na bilihin. Pero maganda yung siguro ganun na lang ang gawin ng Pangulo. Suggestion natin doon at boses ng Human Rights Promotion na hindi na nilalagyan ng konting tubo pa yung binebenta sa kadiwa. Kundi kung binili na sa magsasaka yun ng ganong 10 piso rin nila ibenta yun. Huwag na nilang patubuhan yun yung sa mga bibiling mga masang Pilipino. Yung cost ng operation, sagutin na ng gobyerno yun, di ba? Yun yung subsidy ng gobyerno mismo, yung pag-ooperate ng kadiwa. But the prices should be low dapat. Kung tutuusin niya, kung binili mo ng farm gate na 10 piso yan, pwede ibenta mo mas mababa pa 9. At hindi naman, syempre,
Iba kasi kung feeding program yung gagawin mo or libre lahat, di ba? Halimbawa, yung 10 beses, bigyan mo naman todo-todo sa kanila. Hindi mo sa magsasaka, may papahingi mo doon sa mga tao, di ba? Meron din programa ang gobyerno na ganyan, di ba? Yung sa, ano nga ba yun, yung kay Secretary, kay Representative Romualdez, meron din siyang ayuda na ganyan, di ba? Fully ano naman yun, nasa 3,000 yata ang ayuda yun. Maaaring yearly din yata yun. So, malaki ding tipid yun sa iba't ibang mga programa ng gobyerno, plus yung kadiwa pa. Ngayon, kung yung kadiwa ay dapat siguro hindi na rin patubuan yun. Yung cost nun to operate, so na ng gobyerno yun. So, sa gayon ay baka may menos ang lipo ng Pilipino, di ba? So, dapat hindi magpapatubo yung kadiwa. Kasi ano yun ito ay subsidy ng ating gobyerno. Hindi nila kailangan kumita ron. Kailangan ay mag-i-even lang mag-even lang sa leverage nung cost ng produkto para hindi naman ganun kalaki yung susubsidi ng gobyerno doon sa mga tao. At para patuloy pa makatulong yon. At parang counterpart lang ng gobyerno para yung tao makabili. Kasi kung fully hindi makakabili yung tao, pero kung makatutunan ka ng konti, makakabili yung tao, diba? So, itong NFA rice, dapat maibenta na ito ng mura sa kadiwa. Ano ba yung NFA? Diba? Usually, yan yung ano natin para sa pangangalaga sa bigas. So, ngayon, dapat pagka ganyan may inflation na murahan yung ng NFA, yun, hindi na sila magpatubo ng konti pa ron. Kundi yung mga pangmasang Pilipino na di kalidad din, i-even na lang nila doon sa cost na kanilang tapos shoulder na lang nung halimbawa doon sa kadiwa, shoulder na lang yung cost nung paggastos kung paano bebenta yun doon at kung paano di-deliver yung NFA or else sagutin na nila yung delivery dito. Hindi na lang patabuan yung para at least yung mga Pilipino nakabili, diba? Karapatan naman nila yun. Kasi kung kahit walang pambili, papakainin din ng gobyerno yun Diba? Yung mga tao. Kasi hindi po pwedeng hindi tulungan ng gobyerno yung mga tao na guguto. They have to provide. Kaya nga meron tayo mag-SW, feeding program. Ito at least kahit paano, they can buy na murang halaga. So ang malaga, pag-usayan ng ating pamahalaan ng pagpapaunlad ng ating ekonomiya, na lahat ay may maayos na sahod at ay bilihin na tama lamang ang presyo mula pagkain at iba't ibang bilihin at serbisyo. So sa gayon ng pamumuhay ng mga Pilipino ay ayon sa karapatan at hindi naging kawaso. The best of all is pag-usayan ng ating pamahalaan kung paano nila maayos yung ating ekonomiya na mayroon tayong maayos na sahod, mayroon tayong tamang bilihin. Yung dapat ang timplada dun you have a standard salary na kung saan ito yung nakabibili ng aayon nga doon sa standard salary mo yung mabibili mo. So ibig sabihin you can buy at affordable prices from your standard salary. Kaya nga standard ibig sabihin yung presyo doon sa standard salary mo mabibili mo yun at that kind of price. Dapat ganun natin timpla ng gobyerno ang ating ekonomiya na tayo ay mayroong sapat na sahod kaya bilihin yung mga bilihin. So ngayon kung nagkakaroon ng inflation, so yun, may mga programa ngayon na makatutulong kahit na standard ka pa, siyempre kung tumaas yung bilihin, siyempre medyo marami yung ilalabas ng pitaka mo. So ngayon ay yung gobyerno kagaya ng kadiwa o iba't ibang mga discount card na binibigay nila, makatutulong yon para makamenos doon sa bilihin. But in the other sa darating namang panahon, maaaring mabago na rin yung inflation, bababa na uli. Kasi ang mahirap kasi pag nagtuloy-tuloy siya, ang mangyayari ay yung kagaya nung nangyayari sa ating bansa, tataas ang bilihin, tataas yung sahod, di ba? So hindi na nakambyo. Ibig sabihin, kapag tumaas yun, hindi na babalik pababa. So dapat ganun ang nangyayari. Kapag tumaas, bababa pa rin. Para so yung sahod mo ni standard, nananatili ron, kapag tumaas yung bilihin, so pagdating ng tamang manong bababa pa rin. So dapat pag-usayan ng ating pamahalaan yan, ng ating mga economic managers para
para ano, para walang problema tayo. At syempre, full employment. Yun ang pinakamahalaga doon. Mabigyan niya ng full employment ang lahat ng mga tao na makasahod ng maayos. Yung ating minimum wage nga na patuloy nating sinasaboses, yung minimum wage natin it should be standard. Hindi maliit lang. Hindi natin nasasabayan kagaya ng ibang bansa. Halimbawa, kaya nag-a-abroad yung lipo ng Pilipino na halimbawa sa Taiwan, sa Korea, sa US, Middle East, above standard. Yung domestic helper doon, mas mataas ang sahod kaysa doon sa minimum wage earner natin dito. Yung minimum wage earner natin dito, sumusweldo ng 10,000. Pagdating nila ng domestic helper ng Hong Kong, 15,000. Mataas pa na 5,000 halimbawa, o 20,000 sila ron. Diba? So yun ang nagiging mas mataas yung kanilang labor cost kaysa dito sa atin. Kaya yung iba gusto dito mag-invest kasi cheap labor tayo. So dapat yan ay mapag-aralan ng ating bansa. At yung mga kapitalista ay makisama doon sa standard salary and fair price para ano. Kasi pag napag-aaralan ng ating pamahalaan yan at ng mga kapitalista dito, negosyante, ay para din tayong nasa EU o United States o iba't ibang maunlad na bansa na mayroong mataas na sahod, maganda ang bilihin, hindi ba kaya? Tayo iba ang nangyayari sa atin. So, in time of inflation, particular food or agri-products ay kung may maayos naman na sahod ang lahat ay hindi ito masyadong problema. Gayunman dapat may remedyo ang ating pamahalaan. Pa rin kagaya ng pamimigay ng discount card to buy any bilang subsidy ng pamahalaan for temporary inflation. Yan. So, yung pagka may inflations nga, diba, kahit naman kasi standard pa yung sweldo mo, kung may inflation, medyo magtitipid-tipid ka no, kasi malaki yung bilihin eh. So, yan ang problema lalo na yung low wage earner pag may inflation. So, yung kadiwa, discount card, iba't ibang programa, makakatulong yun para masabayan nila yung subsidy nga ng government, para masabayan nila yung pagbili nila. Yung nabibili nila dati ng 10, naging 15. So magbibigay ang gobyerno ng kung magkano yung tinaas, yung discount card na ibibigay doon sa may hirap, diba, nating mga kababayan. So para makabili sila, kagaya ng bigas 39 doon sa kadiwa, doon sa iba 50, diba, kung bibigyan mo discount card yun, so from 50, kung di-discount ka hanggang 39 from the ilang outlet na kung pwedeng maka-discount, di ba? So, yung kadiwa, mahalagang bagay yun as 39, diba? So, muli maliwanagan ni Banal na Santa Maria ang bansa mula pamahalaan at lipunan Pilipino, at ang pamahalaan ay mamahala ng mabuti, matubig, patas ng hustisya, tuwing nila yung karapatang pantao. Yung mamayang Pilipino naman, sumunod sa pamahalaan, suportahan yung karapatang pantao, at higit sa lahat ay mamuhay ayon sa mabuting balita upang masunod ang mga bagay na ito. Sa gayon, tayo ay magkakaroon ng kapayapaan at mabilis na pag-unlad. So, mamumuhay tayo ng mapayapa at maunlad. At higit ay may kaligtasang spiritual mula dito sa mga mabubuting gawain na ito. At malawak na pagtalima ng mabuting balita upang tayo may malaking pag-asa ng kaligtasang spiritual. So, yun, magandang hapon sa inyo lahat. Sana nakapagsaboses na naman ang human rights promotion sa linggong ito hinggil sa karapatang pantao mula dito sa issue ito ng pagsuporta o ayuda ng pamahalaan mula dito sa kadiwa ng ating. Magandang hapon sa inyo lahat at God bless you all.